Nung nakaraang linggo po kung saan nga po 'di ba, sinalanta po tayo ng habagat at halos isang buwan po nag-uulan, ang ating bansa po especially yung nasa NCR ay talagang lumubog po sa tubig. Ngayon marami po sa mga kababayan natin tinatanong po, ano na pong nangyari sa gobyerno natin? Ano na nangyari sa flood control project ng bansa po natin? Bakit po lumulubog ang Pilipinas kahit po bilyon, trilyong piso na po ang inilalabas ng gobyerno, eh, parang mas lalo pong lumala at talagang, imbes po makatulong sa taong bayan, eh, mas lalo po talaga silang, kumbaga yun po yung lalong nagpapahirap po sa atin. Ngayon, yung mga pondo po, eh, dumadaan po yan sa pagba-budget po ng, pamahalaan ni Bongbong Marcos at ang mga mambabatas po natin ay humihingi po ng mga pondo para po sa kanilang mga, constituent para po matulungan. Ngayon po ang nangyayari, eh, parang, ginatasan po talaga ng todo yung flood control project at doon po talaga kumukuha ng pangpaldo-paldo, 'di ba, yung words ngayon, eh, nagiging paldo-paldo po yung mga mambabatas dahil po sa mga malalaking budget po nila sa kanilang mga distrito. Pero ang nangyayari, eh, wala rin naman po, mas lalo pong naghihirap yung mga kababayan natin. So, dito po, ipakikita po ni Yorme Isko yung kung bakit po, gano'n pa rin ang nagiging sitwasyon po ng Maynila, especially Maynila po, kahit po, may mga congressman po ng, ng Maynila, sorry, na may mga malalaking budget, pero yung kanilang mga distrito ay lumulubog po sa tubig baha. So, ang tanong ngayon po ng mga Manilan mga taga-Maynila na lang, 'yon. So, ang tanong po ng mga taga-Maynila ngayon, saan po dinala ng mga congressman nila yung mga pondo nila at bakit gano'n po yung nangyayari sa kanilang mga lugar? So, ito iisa-isahin po ni, Yorme Isko kung magkano po yung mga pondo ng mga congressman po ng Maynila per district at magugulat po kayo sa laki po ng mga pondo nila, eh, lumubog po ang Maynila at halos talagang, ikinadismaya po ng marami dahil nga yung inaakala nilang mga tutulong po sa kanila lalo na yung flood control project sa kanilang mga distrito, eh, hindi po talaga napakinabangan ng taong bayan. So ito panoorin po natin si Yorme Isko tungkol nga dito sa kanyang mga congressman na ang lalaki po ng budget pero hindi po naramdaman ng mga taga Maynila yung, kanilang mga congressman na tumulong po sa kanila. So ito panoorin po natin pero siyempre bago ang lahat kung hindi ka pa naka-subscribe or naka-follow sa Makapili TV, baka naman pwede pong pakipindot po muna, yung follow button at the same time pa-like and share na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Gusto niyo malaman per district? Per district? District 1, 3.4 billion. District 2, Isipin nyo District 1 pa lang, 3.4 billion na yung pondo. Kamusta naman po yung mga taga District 1 ng Maynila? Napakinabangan nyo po ba yung 3.4 billion na pondo ng inyong congressman na may hawak po ng District 1? Paki-comment down below naman po kung ano po yung naranasan po ninyo noong nakaraang mga araw kung saan nga po hinahagupit po tayo ng habagat. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. Ulitin natin yung District 2, nawala 59 million. District 3, 4.2 billion. No, teka lang. Ulit. Mabilis District 1, Ito, District 3.4 billion. 3.4 billion yung District 1. So, ganun kalaki. Yung District 2, kay Valeriano, isa to sa maingay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tingnan natin kung ilan po or magkano yung kanyang naging pondo. District 2, 2 billion and 59 million. 2 billion, 59 million po ang budget ni Valeriano. Kamusta po ang inyong lugar? Nasa District 2 po, under na Congressman Valeriano. Lumubog po ba kayo sa baha? Kamusta po ang pagtulong sa inyo ni Congressman Valeriano? Paki-comment down below po. So dito na po tayo sa District 3.
yung kay Joel Chua. Ito po naging controversial din po ito dahil sa kanyang mga pinagawang mga barangay hall na pinag-iba ni Yorme Isko dahil po lahat nasa bangketa. So ginastusan po yun ni Joel Chua pero yun nga po giniba lang ni Yorme Isko dahil nga hindi po sumunod sa tamang proseso. So pakinggan po natin uli magkano yung kay Joel Chua. 9 million. District 3, 4.2 billion. 4.2 billion para kay Joel Chua. Yan po ang kanyang pondo. So, kamusta naman po yung District 3 ng Maynila under po ni Joel Chua? Maliban po doon sa mga ginibang barangay hall po na nasa sidewalk, kamusta naman po ang baha sa inyo? May naitulong po ba si Congressman Joel Chua sa inyo? Paki-comment down below naman po. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. 1.1. District 6, Ito, 2 billion and 60 million. Total of yung kay yung talo ng congressman si Benny Abante, yung tinatawag nilang tag dito yung propetang ewan ko kung ito ba totoong propeta o talagang ano lang nagpapanggap na propeta. Meron pong 2 bilyon na pondo. So pakinggan nga natin uli. billion and 60 million. Total of 14 billion 300. Ulit yung kay Benny Abante. Yorme, isa pa. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 40 2 billion and 60 million. Yun po ang pondo ni Benny Abante. So, yung may nasa distrito po ni Congressman Abante ng Maynila, District 6. So, kamusta naman po yung inyong distrito? Lumubog po ba kayo sa baha? Kung lumubog po yung inyong lugar sa baha, ano po ba naitulong sa inyo ni Congressman Abante? Kahit na hindi nyo to ibinoto, pero pinaupo pong congressman ng COMELEC, dapat pa rin siyang tumulong kasi nga siya yung inilagay ng COMELEC. So, whether you like it or not, siya po yung inyong congressman. So, ano po ba naitulong sa inyo nito ni Congressman Benny Abante nung hinahagupit po tayo ng habagat na lumulubog po ang ating lugar sa baha? So, ano po ba yung naitulong? So, sa laki po ng pondo na binigay na sinabi ni Yorme Isko, bakit nagkaganon po yung Maynila? So, ano po ba yung pinaka-total ng pondo ng mga congressman na pumasok po sa hindi natin alam kung pumasok sa Maynila pero yun po ang pondo ng 6 na congressman ng Maynila. So ang total po niyan ito po. and 60 million. Total of 14 billion 313 million 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin. So, ganun po kalaki yung pondo na nakuha po ng mga congressman ng Maynila pero bakit ganun po? Lubog pa rin po ang Maynila sa baha tuwing sumasapit po or lagi pong nandyan yung habagat, lumulubog po yung Maynila pero ganun po kalaki yung mga pondo ng congressman na pero hindi naman po napapakinabangan ng kanilang mga distrito. So, paki-comment down below po kung kayo po ay taga Maynila, naramdaman nyo po ba yung mga pondo na nabanggit ni Yorme Isko na dumaan po rito sa mga congressman. So, paki-comment down below na lang po. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.